At pag-aaralan natin muli ang ating statement of faith. Nasa day number 3 na tayo. And just a brief review lang. Brief review na mga napag-aralan natin. Sabi po ni Thabiti Anya Buile sa kanyang article, What Does Your Church Statement of Faith Protect? Sabi niya dyan, contemporary Christians inherit centuries-old language. In other words, Christianity is a language. Hindi lamang siya composed of a body of faith. Hindi lamang siya religion. Ito rin ay considered na language at dapat na pinag-aaralan. Sabi dyan ni Thabiti, isang pastor and theologian as well, we inherit centuries-old language, sometimes technical language, to define and promote the faith. The terms we use, like Trinity, has a definite history and function in theological discourse. Our statements can be useful for preserving such technical terms. And our statements, yung statements na tinutukoy niya dyan, yung statement of faith. Our statements can be useful for preserving such technical terms, and our statements can be important for protecting pretty ordinary words with extraordinary consequence. For example, we are not justified by faith, but justified by faith alone. What's the difference? A Roman Catholic can affirm the former, but only a true Protestant can affirm the latter. The ordinary word alone has important consequences for the entire doctrine. Good statements protect the language of the church. So, mahalaga na maintindihan natin ang mga katuruan ng scriptures, especially how this is formulated over the course of the history of the faith, at kung paano ito in-express ng mga Christians through the ages. Especially ito, for example, nagbigay siya ng example, katulad yung justification by faith. Naniniwala rin ang mga Roman Catholics sa justification by faith. Pero para sa kanila, iba ang definition ng justification. At sa mga Protestants, sila lang ang maaaring magsabi justification by faith alone, through grace alone, in Christ alone. Lahat may alone. Mahalagang maintindihan yun. That is why it is a language. Para na protect natin yung integrity na katuruan ng scriptures. We take our authority from the scriptures, kaya natin ito tinuturo, dahil ito rin ang command ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya dyan sa 2 Timothy 1:13-14, What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit, sabi niya dyan, that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. So kung ano daw ang natanggap ni Timothy kay Pablo, kung ano yung narinig niya as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus, ito daw ang kanyang ingatan at i-entrust naman, ipagkatiwala niya ito sa mga mapagkakatiwalaan sa loob ng church with the help of the Holy Spirit. So 2 Timothy 1:2, sinabi naman niya rin, 2 Timothy 2:1-2 rather, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, gawain na talaga ng church na mangaral at mag-train ng mga qualified na magtuturo at ipapasa yung mga iba't ibang mga katuruan or yung ating mga pananampalataya sa scripture, yung pananampalataya nakapaloob sa scriptures, no? So whatever yung doctrines that were passed down from the Christians in the past, yun ang ating tinuturo rin, pinapangaral, at kailangan din dapat nating siguro at first kinakabisa, so that later on may tuturo rin natin at may papasa natin din sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, and especially sa church as a whole. So nasa day 3 na po tayo ng ating pag-aaral ng Statement of Faith, and for today, ang titignan po natin ay life of the church at saka life of believer in Christ. So pag hinimay-himay natin, ganito ngayon ang ating pag-aaralan. Nandyan yung statements 9-12.
Ngayon, dito na tayo sa church. Ano ba ang church? Diba? At ano yung mga, what is a church? Ano yung function ng church? Ano yung responsibilidad niya? Ano yung binili ng Panginoon? So, yun yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kasama na rin dyan yung buhay Kristiyano at ang ating kalayaan kay Kristo. Unahin po natin ang ukol sa iglesia. Sinasabi dyan sa Statement of Faith, number 9, ang iglesia ay ang pangkalahatang katawan ni Kristo na binubuo ng buong bilang ng mga hinirang, tinipon noon, ngayon, at titipunin sa ilalim ng pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo ang kanyang tagapagligtas, ang iglesia ay kanyang asawa, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. So ano ba yun? Ano ba yung ibig sabihin ng pumupuspos sa lahat-lahat? At bakit ang church ay ang kanyang kapuspusan? Buksan lang natin sa Ephesians 1, 4-6, 10, 22, and 23. Yung iba naman, buksan sa Ephesians 5, 23, 27, and 32. Tapos yung iba sa Colossians 1:18. Yung nagbukas ng Ephesians 1, 4-6, 10, 22, and 23, makibasa na po. Ephesians 1, 4-6. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. 10. As a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. 22 and 23. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Okay, makikita natin dyan yung plano ng Ama. Kaya siya naghirang ng isang bayan para sa kanyang sarili ay sapagkat nais niyang ibigay ito sa kanyang anak na si Hesukristo. At itong mga hinirang niya para sa kanyang anak na si Hesukristo ay tinatawag na church. Dito sa verse 22, and He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So, dito sa Ephesians, ang term namin sa church ay, pag tinignan natin sa verse 1, pababa, sila yung mga hinirang. Binigay sila ng Ama para kay Kristo. Si Kristo ang ulo at ang church ang kanya katawan. In other words, nagpo-function sila. Parang ang illustration niya, isang buong katawan, no? Isang buong tao. May ulo, may katawan. Ang ulo ang naglilid. Si Kristo ang ulo. At syempre, para makapag-function yung church, kailangan si Kristo ang maglilid nun. So, ganun ang sinasabi dito ng scriptures. And kompleto siya. Kaya nga sabi niya, the fullness of which, sabi dyan, kompleto ngayon ang work ng Ama because He put all things in subjection under Christ's feet and gave Christ as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So, kompleto ang work ngayon. Kompleto ngayon yung intention ng Ama nang ibigay niya ang church kay Kristo. So, nalulugod siya doon sa ginawa niya. Christ the head and the church as the body. The church as the body follows Christ's leadership. Buksan natin sa Ephesians 5:23. Ano po ang sinasabi dyan? 5:23, 27, and 32. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito.
ginawa, 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay nagharap niya sa kanyang sarili na nasa kanyang iglesia. Okay. So karaniwan, pag pinag-uusapan natin ang church, ang pumapasok sa ating isipan ay building. Ay, punta kayo sa church namin. Ang iniisip ay lugar o building. Ay, punta kayo. Ang ganda-ganda sa church namin. Mataas, maraming mga bintana na iba't ibang kulay. Ano doon? Pagpasok mo doon, feeling mo masusunog ka dahil banal na banal. So, pinag-uusapan doon ay yung structure at saka itsura ng church. Pero sa Bible, hindi ganun ang description ng church. Ang church ay katawan ni Kristo. It is composed of people who have been called, people whom the Father gave to His Son. These are a people na kanyang pinapaging banal. Lalo na dito sa Ephesians 5, chapter 5, ang pinag-uusapan dito ay si Kristo ang nagpapaganda sa church. Siya yung husband. Ang function niya as husband ay linisin ang church sa pamamagitan ng kanyang salita at pagandahin siya upang ma-present niya yung church sa kanyang sarili. It would seem na itong description ni Apostol Pablo, function ito ng mga asawa ng unang panahon, yung mga asawang lalaki. Pagandahin mo ang iyong asawa sa iyong paningin para mapresenta mo siya ng malinis sa iyo. Kailangan ihanda mo ang iyong asawa sa maayos na pamamaraan. And ganoon din dito. Pinapakita dito na hinahanda ni Kristo ang kanyang iglesia, ang kanyang asawa, sa kanyang pagparito. Anong ginagamit niya para pagandahin ang church? Ang kanyang salita. With the washing of water with the word. Yun yung kanyang ginagamit. Buksan natin sa Colossians 1:18. Ano pong sinasabi dyan? 1:18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Okay. So, dito sinasabi niya na si Jesucristo ang head of the body. Ano yung body? The church. He is also the beginning, the firstborn from the dead. Pag sinabing firstborn from the dead, siya po hindi ibig sabihin na pinanganak siya. Na si Kristo ay pinanganak, therefore tao lang. Hindi yun yung, sa original language, ganito ang picture niyang firstborn from among the dead. Imagine natin na mayroong halimbawa, yung mga statues dyan na nakikita nyo, may original na model yan. Sa mga tuwid, kopya lang yung nandyan. May original yan. May pinagkunan. Si Kristo po, yung original na resurrection. Tayo, i-resurrect lang tayo. Kumbaga, secondary tayo, kopya tayo doon sa yung ating resurrection ay kinuha sa Kanya. In other verses, ang pagkakapaliwanag din, tayo ay hinuhulma sa imahen at larawan ni Kristo. Ganun ang nangyayari. Si Kristo ngayon ang pinaka model ng Ama because Christ is the firstborn. Tayo, we are being recreated in the image of God's only Son. Pati ang ating resurrection ay naka-pattern doon sa kanyang resurrection. Pag sumasalamin, lumalarawan, parang parang kopya tayo ng original. Ganun ang nangyayari. So, pinapaliwanag niya dito sa Colossians na yun yung intention sa church. Ano pa siya? Ano pa yung sinabi niya dyan? He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might come to have first place in everything. Or He might have the supremacy over everything. Next slide, please. Tuloy natin. Nilikha ng salita ng Diyos
May mga verses dyan. Ang iglesia ay isang pagtitipon ng mga hinirang na pinakipagkaisa sa pamamagitan ng tipan sa isang Panginoon. Isang pananampalataya, isang bautismo at isang pag-asa na binigay sa pagtuturo ng salita upang magsitalima sa pananampalataya sa pangangasiwa ng mga ordinansa. O, dyan na muna tayo. Sige. May mga verses dyan, pero gusto ko ituon natin yung pansin natin doon sa unang bahagi. Nilikha ng salita ng Diyos. Bakit merong emphasis dyan na ang iglesia ay nilikha ng salita ng Diyos? Bakit? Sapagkat sa church history, pinaglaban ito ng mga reformers. At nagkaroon ng ilang mga pagtatalo tungkol dito. Especially pagdating sa Roman Catholic Church. Para sa Roman Catholic Church, pag sinabing church sa kanila, ang church para sa Roman Catholic Church ay composed ng mga obispo, ng mga pare, ng mga arsobispo. Yun lang. Pag sinabing mother church, yun lang. Yun yung pinag-uusapan. Hindi kasama yung mga tao. Hindi kasama ang pew. Para sa Roman Catholic Church, ang church lang yung order ng mga pare at saka arsobispo, obispo at saka arsobispo. Pinakamataas yung po. Oo, sa church. Pero pag church, ang pinag-uusapan, yung mga yung mga pari lang, pataas. Hindi kasama ang mga congregation. So sabi ng mga Protestant reformers, hindi. Ano yan? Bakit ganyan? Tingnan mo sa scriptures kung sino pa yung mga hinirang kay Kristo. Bakit ganun? So, isa pang sinasabi ng Roman Catholic Church, ang church daw ang sumulat at lumikha sa scriptures. Si Kristo ang salita. Pero ang written word ay ang gumawa yung church. Therefore, ang church ang nag-create, ang church ang sumulat sa Bible. Sabi ng mga reformers, hindi pwede yun. Mas mataas sa church ang salita. It is the word that created the church, not the other way around. So ano ang sinasabi ng scriptures? Tama ba 'yon? Buksan natin sa Isaiah 55:10-11. Yung iba pakihanap ang Romans 10:17 at saka James 1:18 and 21 at saka 1 Peter 1:23. Isaiah 55:10-11, pakibasa po. Isaiah 55:10-11. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Okay. Ganito. Okay. Anong sinasabi dyan sa Isaiah 55:10-11? Ang salita ng Diyos ay effective. Kung ano ang kalooban ng Diyos, mafulfill yun. It will not return to Him empty or it will not return to God void. So, ngayon, halimbawa, ang mga Kristiyano pag nag-uusap-usap ganito minsan, ay nag-share ako ng salita kaso hindi sila tumanggap. So anong ibig mong sabihin? Nag-fail yung salita ng Diyos? Ganun ba? Porket hindi tumanggap, so nag-fail. Ang feeling natin minsan parang ganun. Actually, hindi. Katulad ng sinabi ko kanina, ang salita ng Diyos ay nagpo-produce or effective sa mga tao in two ways. One is, it is the power of God unto salvation for everyone who believes. At pangalawa, it is judgment. It is the word of judgment upon sinful man. Dalawa lang yun. So kung let's say, sabihin natin in the case of sa mga evangelists sa atin, nata-down tayo dahil tingin natin, bakit parang hindi effective? Ang point lang dyan, kailangan natin maintindihan na
anuman ang resulta, God's word will not return to Him void. Kung anuman ang kanyang kalooban, yun ang mangyayari. Ngayon, doon sa nadaw na evangelist, kesyo hindi daw kasi tinanggap yung kanyang pagpapahayag ng ebanghelyo. Isa lang ang masasabi natin dyan. Na-fulfill ba ang kalooban ng Diyos? Yes. So, hindi nila tinanggap? Yes. Ano ibig sabihin yan? Di, hatol yun sa mga hindi tumanggap. Sa mga ayaw sa kanyang salita. Hatol yun. Did it return to God void? No. It was very effective in delivering God's very intent. Punta tayo sa Romans 10:17. Ano po sinasabi? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Okay. Ano lang yan? Ano ba yan? Anong proseso yan? Ang proseso niyan ay ganito. Reverse process siya. Ang dapat natin maintindihan, faith comes from hearing and hearing the word of Christ. Ang sinasabi ni Apostol Pablo ganito yung proseso na yan. Merong faith. Saan ang gagaling yun? Ganito yung proseso. May isang nakarinig ng ebanghelyo. Sabi niya, faith comes from hearing the word of Christ. So, saan ang gagaling ang pandinig? Pag pinag-uusapan natin pandinig, hindi yung physical na pandinig, kundi yung spiritual. Paano nabubuksan ang tenga ng kanilang mga puso? Ang sabi ni Pablo, hearing from the word of Christ. So, ang mahalaga na ang pinapahayag ay si Kristo. Para mabuksan ang tenga ng mga tao. So, ngayon, pinahayag si Kristo, magkakaroon ng pandinig. Pagkatapos ng ano daw, sabi niya, faith comes from hearing. So, saan nanggagaling yung faith ngayon? Doon sa pakikinig niya kay Kristo. Pinahayag si Kristo, nagkaroon ng pandinig, mula sa pandinig, nagkaroon ng pananampalataya. Kaya mahalaga na si Kristo ang pinapahayag. Especially pagdating sa church. Sa evangelism, dapat mahalaga na nakasentro kay Kristo. Mahalaga rin yan sa pag-disciple sa church, sa bawat isa. Yun ang nag-build up sa faith. Next, James 1:18 and 21. Ano po sinasabi dyan? Niloob niya tayong maging anak na sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Oh, di ba? Niloob niya tayong maging kanyang mga anak sa maliwanag, di ba? So, paano tayo nilalang? Paano tayo binago at binigyan ng panibagong buhay? Paano tayo naging Kristiyano? Ano yung ginamit ng Diyos? Ang kanya? Salita. Maliwanag. It's not the other way around na ang church ang gumagawa sa word, kundi it's the word that created us. It's God's word that creates His people. Sige, buksan natin. 1 Peter 1:23. Kaya magpinanganak kayong muli, hindi sa binhi na sisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na buhay at namamalay. Oh, yun. Ayan. So, from Old Testament to New Testament, makikita natin yung testimony ng Scripture that it is God's word that creates His people. Tuloy natin. So, nilikha ng salita ng Diyos, ang iglesia ay isang pagtitipon ng mga hinirang na pinakipagkaisa sa pamamagitan ng tipan sa isang Panginoon. Isang pananampalataya, isang bautismo, at isang pag-asa na binigay sa pagturo ng salita upang magsitalima sa pananampalataya, sa pangangasiwa ng mga ordinansa, sa ministeryo at pakikiisa sa mga kaloob at ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo upang patatagin ng mga banal at papurihan ang pangalan ni Kristo. Diyan makikita natin ang responsibility ng church or yung function ng church. Paano natin malalaman na ang isang pagtitipon ay church? Number 1,
Sila po ay nagtitipon para gumawa ng mga alagad. Sila ay nagtitipon sa isang pananampalataya, sa isang bautismo, isang pag-asa na binigay sa nagtuturo ng salita upang magsitalima sa pananampalataya at sa pangangasiwa ng mga ordinansa. Ngayon nakikita natin ang function ng church. Ito ngayon dapat ang nakikita sa church at dapat nakikita rin ng mundo sa church. Nagkakaisa sila sa isang pananampalataya, nagtuturo at ang pinapangaral nila ay si Kristo. Para anong direksyon? Diba? Matatandaan natin sa Matthew 28:19-20, so that we can make disciples, teaching them all that Christ has commanded us. Hindi lang yun. Paano sila gagawa ng mga disciples? Hindi lamang tuturuan sila na sumunod, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At syempre, ipatupad ang at pangasiwaan ang kanyang binilin, especially yung Lord's Supper. Diba? So yun. Yun ang function ng church at yun yung dapat na nakikita sa isang church. Hindi yung party ng party at kung ano-anong ginagawa sa loob ng church. Usong-uso ngayon sa church na palalabasin na worship service, pero mag-iimbita ng politiko, tapos sa gitna ng service, patatayuin at ang nagiging sentro ng worship service ay yung politiko. Hindi pa tinatapos yung service, nasira na yung service dahil yung politiko, picture dito, picture doon, lahat ng tao nandun sa harapan. Pagkatapos nun, hindi pa natatapos yung service, layas na yung politiko. Wala na sa isipan ng mga tao si Kristo. Ang naisip na nila yung politiko at nandun sila katabi ng politiko sa picture. Hindi ganon ang function ng church. Hindi rin function ng church na gumawa ng mga iba't ibang klase ng mga parties at nagsasayawan at kung ano-anong mga special number na kung ano-ano. Ang dapat na sentro ng panambahan ay si Kristo. At siya dapat ang ipinapangaral, siya dapat ang sentro ng mga pagtitipon. May questions po ba? Yun ang function ng church. Mag-baptize, mangaral, mag-Lord's Supper, manalangin. Simpleng-simple. Yun ang magpapatatag sa church. Wala? Tuloy. Next slide, please. Walang ibang may kapangyarihan sa iglesia kundi si Kristo. Notice na ang church ay hindi democracy. Meron akong isang leader one time na nagkaroon kami ng argument. Ang claim niya sa akin, Pastor, bakit naman ganyan ka kung magsalita? Hindi ba dapat democracy tayo dito? Hindi democracy ang church. Kahit sinong pastor na kausapin mo na nag-aral, sasabihin sa'yo na hindi democracy ang church. Pag sinabing democracy kasi, sa mga nasa school, ano ibig sabihin ng democracy? It is the rule of the people. We do not rule inside the church. Iisa lang ang ruler sa loob ng church at si Kristo yun. He is its head. At siya ang masusunod. Paano natin malalaman ang kanyang kalooban? Ang kanyang salita na siyang lumikha sa atin. Na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Therefore, siya ang masusunod sa panambahan at kung ano ang kanyang kinalulugdan. Sabi diyan, walang ibang may kapangyarihan sa iglesia kundi si Kristo. Lahat ng mga kaloob, kaayusan, panambahan, pamunuan sa iglesia at disiplina ay kanyang tinalaga ayon sa banal na kasulatan. Yaong mga naglilingkod sa ilalim ni Kristo at nangangasiwa sa kapulungan ay ang mga matatanda or elders. Natawag ding mga obispo, mga pastor at mga guro ayon sa mga Gawa 20:28, mga taga-Efeso 4:11, at mga diakono na kapwa dapat taglayin ang mga katangiang binibigay sa Biblia. So nandiyan yung mga passages. So makikita natin na ang governance sa loob ng church, pag sabing governance, ito yung mga makikita nating mga ministers, leaders at saka servants sa loob ng church. Ano yan? Sino sila?
Ang tawag sa kanila ay elders at mga diakono. Ang elders, sila rin yung may function ng pagpapastor at yung pagiging bishop. Ang bishop hindi po mas mataas sa pastor. It is just another responsibility of the same office. Hindi siya katulad ng nakasanayan natin sa kultura natin na ang bishop mas mataas sa pare. Ang arsobispo mas mataas kaysa sa bishop. Hindi po. Sa Bible, ang pastor, ang elder, ang bishop, ay mga iba't ibang responsibilities pero same ang office. Walang mataas. Walang mataas doon. Hindi mas mataas ang obispo sa elder, hindi mas mataas ang obispo sa pastor. Ang pastor hindi mas mataas sa elder. Hindi. It is of the same office. Pag pastor kasi ang pinag-uusapan, may tao ka. May tao na sumusunod. Nagli-lead ka ng tao kaya tawag na pastor. So pastor, ibig sabihin, paano kung nagtapos ka sa Bible school pero wala ka namang church na nililid? Hindi ka dapat tinatawag na pastor. Huwag kang nagpapatawag na pastor kung wala kang dinidisciple na mga tao na nagpa-function na sa church. Kasi ang root word ng pastor ay, tatagalogin ko na lang, para mabilis tayo. Pastol! Hindi mo pwedeng sabihin pastol ka kung wala ka namang tupa. Saan ka nakakita ng pastol na walang tupa? Di ba? Common sense. Ngayon, elder, ano naman tong elder? Sila yung mga matatanda. Ang trabaho nila noong unang panahon, especially sa Israel, sila yung magde-decide sa mga issues. Alam nila yung mga problema ng mga bawat pamilya. So, sila yung mga matatanda sa mga pamilya at sila yung nakakaalam kung ano yung problema ngayon ng buong bayan. Hindi lamang ng kanilang mga pamilya, kundi pati yung buong bayan sapagkat pinag-uusapan nila yun. So ngayon, ang mga elders, sila yung nagde-determine ngayon ng direction based doon sa function nila noon sa Israel. Sila ngayon yung nagde-determine kung ano yung maayos na direction para sa ministry na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Yun yung function ng elder. So mapapansin natin na meron na ngayong distinction, pero it's one in the same office. So may distinction ngayon yung roles. Ano ngayon etong pag sinabi natin bishop? Ano siya? Paki-search sa mga phones nyo kung ano ang meaning or definition ng bishop. Biblical definition ng bishop. Sige. Bigay ko sa inyo yung assignment. Ano yung religious function nila? Overseer. Very good. Anong ibig sabihin ng overseer? In terms of lahat ng mga ministries na nangyayari sa loob ng church, medyo vague pa pag sinabing religious institution. Sige, go ahead. May Overseer clearly is to direct, Governance guide, and even rule. administration. Ayun. Okay. May administrative at saka authority to govern. Ang pastol, ngayon, eto na ngayon. Punta tayo dito. Pag sinabing pastol, ang idea natin kasi ng pastol, ganito, pupunta tayo kay Jesucristo, sabi niya kay Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord, you do. You know that I love you. Feed my sheep. Yun ang trabaho ng pastol. Ingatan, alagaan ang mga tupa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Huwag kang lilihis dyan. Ang trabaho mo bilang pastol ay pakainin, alagaan ang mga tupa sa pamamagitan ng salita. Pagpunta natin dito sa obispo, sabi nyo, it is, overseeing, merong governance at saka administrative duties. So, iisipin natin ngayon, siya yung ibig sabihin, nakikita niya lahat ngayon ang nangyayari sa loob ng church in terms of yung administration nito, yung pangangasiwa ng kaban, yung pangangasiwa ng iba't ibang ministries, yung pangangasiwa ng in terms of counseling, yung pangangasiwa sa worship, yung pangangasiwa sa iba't ibang households,
kung paano nila palalaguin ang mga members ng mga households. So ganun. Meron siyang pag sabing overseer, meron siyang oversight. Nakikita niya. At nakakapag-set ng direction ngayon. May questions po? Pagdating sa functions? Sa elders to. Elders ang pinag-uusapan. Punta naman tayo sa diakono. Ang diakono naman, iba naman to. Ang original na meaning ng deacon o diakono sa Bible, sila yung nagwo-wait ng tables. Sa panahon natin ngayon, ang tawag sa kanila ay Mga ushers. waiter. Waiter yan. Alam nila ang pangangailangan ng bawat miyembro, ang bawat household. Alam nila ang pangangailangan ng buong church at nagsiserve sila. Kaya nga, they wait on tables. Kasi nagmula yan doon, makikita natin sa Acts chapter 2, di ba? Nung dumami ang mga believers sa Jerusalem Church, tapos ang apostles lang ay ilan? 11 lang. Tapos, dahil wala si Judas, ang nangyari, mula sa 11 apostles, nag-elect sila ng isa pa, si Matthias. Pero pagkatapos siya i-elect, wala na tayong maririnig sa kanya. So, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, konti lang mga apostles, pero ilang libo ang nadadagdag sa church araw-araw. So, ilan sila ang mga elders o apostles, tapos libo-libo ang pag-expand ng church. So, it is basically a logistical nightmare. Sabi ni Pedro, ganito gawin natin, pili tayo ng 7 lalaki mula sa congregation para alamin at ma-fulfill natin yung mga pangangailangan ng congregation. So, isa doon si Esteban na binatong buhay. Pero ang point dito, pinili nila ang mga deacons nila from among the congregation. At merong qualifications din sa pagiging diakono. Ang point dito, ang responsibility ng diakono ay dahil from the principle na waiting on tables, sila yung magmi-meet ng mga immediate needs ng mga members. Halimbawa na lang, namatayan si ganito. Consult natin si deacon ganito. Anong gagawin natin dito? Yung mga hindi kayang agad-agad na desisyonan ng pastor dahil ang pastor, ang duty niya, syempre, kailangan niya mag-aral para mapakain ang tupa. So, kapag hindi pwede ang pastor, kailangan ang mga deacons ang immediately sila ang magdidesisyon. Sila ang pupunta, sila ang lalakad, sila ang mananalangin kung, let's say, hindi pwede yung pastor. Aside from that, sila rin yung makikita nyo na tumutulong doon sa pastor sa pangangasiwa ng mga ordinansa. Diba? So, nakikinig-kinita nyo na po ba kung sino yung magiging deacon ng VBF? Baka nakikita nyo na. Next year, ang bala ko po, and with of course the approval of the church, ipipresenta natin sa church kung sino yung tatawagin natin mag-deacon. Pero next year, panalangin natin din sila na magampanan nila yung responsibilidad nila ng maayos. Ang Panginoon ang tumatawag sa kanyang mga deacons at saka kanyang mga elders through the church, of course, kailangan i-confirm yun ng church. Ang gender? Sa ibang churches, may babae. Pero ang makikita kasi natin sa scriptures, pagdating sa deacons, lalaki kasi ang nagsuserve. So, in that manner, halimbawa na lang sa Acts, ang pinaka-earliest deacons, sina Esteban, yung 7 lalaki. May mga nagsasabi later on na itong si Priscilla, yung asawa ni Aquila, ay deacon din. Pero syempre, it is kailangang pag-usapan kung merong deacon nga ba no
early church. Question doon, meron pa rin babaeng deacons. Wala tayong problema sa elders or sa mga pastor at saka mga yung mga under shepherds, lalaki. Pero pagdating sa mga babae, meron bang babaeng deacon? Diakonesa ba? Yun yung question mark. Next slide please. Dahil sila ay namamahala bilang mga lingkod ni Kristo at binigyang otoridad sa pamamahala sa iglesia habang nagbabantay sa mga kaluluwa ng kawan, nararapat lang na magbasakop ang buong kongregasyon sa kanilang pamumuno at pahalagahan sila kung paano sila ay nagpapasakop kay Kristo. So ako ang nakikita ko dyan because, ito ngayon, para sagutin yung tanong doon, no? Because they are given authority by the scriptures. May qualifications sila. Mapapansin natin may qualifications yan pagdating sa pag-aaral natin ng Timothy, 1 Timothy, no? Sige nga, buksan natin. Yan, 1 Timothy 8 onwards. Nakita niyo na? 1 Timothy chapter 2 pala. Chapter 2 verse 8 onwards. Ito na. By this time na sinulat ni Apostol Pablo ang Timothy, nandun na siya sa kanyang sa kanyang house arrest. Naniniwala siya, meron siyang belief na feeling niya malapit na siyang mamatay, no? So, binibigyan niya ngayon ng bilin etong si Timothy kung paano niya aayusin yung mga churches, especially sa Ephesus kung saan niya iniwan si Timothy. At dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, binigyan niya ngayon ng qualifications ang deacons. Ang qualifications ng elder or bishop or overseer ay nandun sa verses 1 hanggang 7. Pagkatapos ng 1 hanggang 7 na qualifications ng overseer or bishop, punta tayo sa verse 8. 8 para sa deacons. Ganito ngayon ang sinasabi. Deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued or addicted to much wine or fond of sordid gain, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. That let these also first be tested, and let them serve as deacons if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified. Ito, ang tanong dito, itong women na ito ba ay women deacons, or ito ba ay mga asawa ng deacons? Wives. Their wives. Paano yun? Nakalagay kasi ito, their wives. Oh, di ba? Oh. Anong version yan? ESV. ESV. Okay. Women must likewise be dignified or John wives, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Let deacons be husbands of only one wife and good managers of their children and their own households. For those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Doon muna tayo. So question. Ano yung question kanina? Meron bang babaeng deacon? Answer. Wala. Kahit na may nakikita pa tayo sa ibang church na gano'n, sinasabi ni Pablo dito, by this time, established na ang mga churches. Kasi malapit na siyang, feeling niya malapit na siyang mamatay. Nakakulong na siya sa Roma eh. Naisulat na niya lahat ng mga dapat niyang isulat sa mga churches. Yung mga, yung letter to the Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, 1 and 2 Corinthians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, naisulat na niya eh. So eto, dito sa 1 Timothy, sinabi niya kay Timothy, deacons must be husbands of only one wife. So lalaki. Yun yung tinawag. Wala siyang sinabing may deaconess. So, maliwanag tayo. Does it mean na hindi pwedeng mag-serve ang mga babae? No. Pwede sila mag-serve. Pero hindi sila maaaring tawagin. Hindi sila pwedeng mag-occupy ng office ng deacon.
But women can serve. Merong ibang function para sa women. Pero hindi ito. Hindi sila pwede sa eldership, hindi sila pwede sa diaconate. Maliwanag po ba? Lloyd. So, I hope wala nang magkakaroon ng tanong later on tungkol sa lady deacon or lady elder. Walang lady elder din sa Bible. Kahit na marami tayong lola dito, hindi pwedeng maging lady elder ang babae. Kaya nga, di ba, mapapansin nyo noon, nung una tayong nagkakilala, tinawag nyo pong sige po. Sabi niyo po na wala po elders na Babae. Opo, sa loob ng church. Yung elder na office ha? Yes po. Naintindihan ko. Opo. Elders po tawag sa kanila. Hindi sila sumusunod. Lumalabas na hindi sila sumusunod sa scripture. In the first place, ang salitang elder sa original language ay nasa masculine form. Tapos, ang mga nag-occupy ng eldership sa Old Testament, puro mga lalaki. It was carried on or carried over into the New Testament especially sa mga synagogues and then sa church. Pero wala pa rin tayong makikitang lady elder sa New Testament church. Sapagkat ang salitang elder ay masculine ang form at ang responsibilities na nag-o-occupy nito ay mga lalaki. Ang teaching and authority ng mga elders, lalaki ang gumagawa. So yun. Sa diaconate, dito nilatag na ni Pablo ano yung qualifications, husband of one wife. Tapos may separate siyang instructions para sa mga wives ng deacons. Pero hindi ka pwedeng maging deacon. Pero may separate responsibility ka alongside yung sa asawa mo. Ano sabi doon sa tungkulin ng asawang babae? Dignified, not malicious gossips. Noong unang panahon pa lang, alam na ni Pablo na isa sa mga problema sa loob ng church, sa mga kababaihan, lalo na sa mga asawang babae, ay masyadong Marites. Oo. Kaya huwag kayong malicious gossips. Mag-exercise kayo ng self-control, huwag kayong madaldal. Ang ministry nyo ay sa tabi ng inyong asawa at maging tapat kayo sa lahat ng bagay. Dito, let deacons be husbands of only one wife. So, ang mga deacons ay para sa mga kalalakihan lang. Okay? Kaya nga nung una tayong nagkakilala, di ba? Tapos tinawag niyo po si Jovi na pastora. Kinorek po kayo. Hindi po ako pastora. Hindi porket asawa siya ng pastora siya. Hindi. Does not follow. It is wrong to assume na ganun. Especially in the Bible, ang office ng pastor ay para sa mga kalalaking. Again, hindi ko sinasabi na walang role ang mga kababaihan sa church. Hindi ko dinadown yun. Ang pinag-uusapan natin yung functions. May separate functions sa kababaihan, pero ito ang function na binigay ng Panginoon sa governance ng church niya. At dapat, men should step up dito sa mga sa calling na ito. Sa diaconate at saka sa eldership. So, kung may nakikita kayong church na gano'n, yung nabanggit nyo kanina, isa lang ibig sabihin nun. Disobedient yung church na yun. At mahirap kapag ang church gano'n, mahirap na lumago. Dahil doon pa lang sa leadership nila, puro mga disobedient na. Yes po. Lalo na po siguro sa pastor na babae. Mas lalo po yun. Ang ano pa nga doon, kung babae pa lang inyong pastor, hindi church yan. Bakit? Ang nagli-lead sa inyo, hindi pastol. Tunay na pastol. So, how can you say na kahit nasabihin pa natin,
marami ako naririnig na mga arguments na, paano kung yung babaeng pastor magaling mag-preach, magaling magsalita? O ngayon, mas lalo na pag magaling magsalita. Bakit? Ibig sabihin, sa sobrang self-confidence ng babaeng yan, may tapang siya at kapal ng muka na suwayin ng Diyos. Ang confidence niya wala sa salita ng Diyos, kundi nandun sa kanyang kakayahan. So ano yung pinakakain niya ngayon sa mga tao? Saan nagmumula? Sa pagsuway niya. So paano ngayon nagkaroon niya ng kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang ikaliligtas? Kung nagmumula yan sa pagsuway niya, sa confidence niya, sa kanyang kahusayan sa pagsasalita. Diba? Pero din, Pastor, sabi, yung congregation daw kasi nila, puro babae, walang lalaki. Walang umaattend. Kaya babae daw ang pinili nila. Bakit ka magmamadali sa harapan ng Panginoon? Kung puro babae kayo at tapat naman kayo sa Panginoon, di mag-join kayo ng ibang church. Ba't kayo nagpupumilit na magtaas ng isang babae sa inyong harapan? Knowing na ito ang sinasabi sa scriptures, na ito ang kinalulugdan ng Panginoon. Bakit mo itataas ang isang bagay na alam mo na malayo sa kanyang kalooban? Para lang matawag kayong church? Bakit? Ba't ka nagmamadali? Diba? Ang pinag-uusapan pag ikaw ay church, katapatan sa Panginoon. Mahalagang mahalaga na tapat tayo. Sa Old Testament, yun ang emphasis ng Panginoon sa Israel. Tingnan nyo ngayon kung nasaan ang Israel. Yes po? Pero kasi mga yun po yung pang nag-aaral na babae. Pastor. Marami. Meron akong kwentuhan ko lang kayo. Kwento lang, para hindi antokin si Ronel. Alam ko inaantok kayo. Lumalaban eh. Tulungan natin siya. Kape mo? Ha? Oo, okay yan. Candy. Gusto mo candy? Hindi, okay yung kape. Okay yun. Sabayan ko siya. Kwentuhan ko kayo. May klase ako noon. Nagtuturo ako noon sa isang Bible school sa Bulacan. Alam niyo naman yun eh. At yung mga estudyante ko, mga nagpapastor. Tapos meron kaming isang estudyante doon na babae. Kaya pala, sinubukan niyang pumasok. Nalaman-laman ko, kasi may balak pala siyang magpastor. Ang topic namin nun, ukol sa iglesia at saka yung leadership sa loob ng iglesia. So tinuro ko ito. Pinakita ko ngayon yung passage sa kanya, latag ko lahat. Pati yung pinakita ko, ito yung ibig sabihin sa original language. Ito ngayon ang development ng salitang yan, simula Old Testament hanggang New Testament. Puro lalaki yan. Walang babae dyan. Ngayon, sabi ko sa kanya, pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya, mga pastor. Sabi ko, bakit? Anong problema? Nagtataka ako, bakit sila nagtatawanan doon? Sabi, sir, kasi may balak magpastora. Sa sinabi niyo, parang nasira na yung kanyang pangarap. Sabi ko, pili ka. Itutuloy mo yan, pero susuway ka. O, magiging tapat ka sa Panginoon at magpapakumbaba ka sa kanyang harapan at siya ang magkakalob sa iyo ng ministry na naaampo para sa iyo. Hindi rin pastora ang asawa ng pastor. Kasi hindi naman siya nagpakasal o nag-asawa sa office ng pastor. Hindi pwede yun. Ang pagiging pastor, pag tinignan natin ay puro mga mga lalaki na. May qualifications din to. Sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 8 ba yun? 7. Yun. So, ganun siya. Hindi natin makikita yung mga ganung klaseng ang tawag pa nga dyan, this is a tawag ito, grabe yung salitang ito. Pero sa totoo lang, abomination yung mga ganyan. Pagsusuwayan niya.
ang pinag-uusapan lagi sa scriptures ay katapatan. Katapatan, katapatan. From Old Testament to the New Testament, from Israel hanggang sa dumating si Yesu Cristo, hanggang sa naitatag yung church, isa lang ang pinag-uusapan, katapatan. Alam naman natin na hindi natin kaya yun, kaya nga pumupunta tayo kay Kristo, malapit tayo kay Kristo. Ngayon na nakakilala tayo kay Kristo, ngayon pa ba tayo hindi magiging tapat? Ngayon pa ba tayo magsususuway? Di ba? Pati ba naman sa paglilingkod sa kanyang katawan, siya na ulo. Hindi ba dapat yung ulo ang nagsasabi sa katawan kung anong magiging kilos at function mo? Bakit? Katulad na lang kanina. Wala kasi kami makitang lalaki sa aming kalagitnaan, puro kami mga babae. Bakit hindi kayo umapila doon sa ulo mismo ng iglesia? Bakit nyo sinusunod yung gusto nyo? Kasi, kaya nila gustong sundin yung gusto nila, gusto nila yung masunod yung mga masasamang pita nila. Meron silang ulterior motive. Katulad nga nung sabi nyo kanina doon sa isang church na yun. Gusto nila yung mga kababaihan na yun, sila yung mga elder. Ganun sila. So, hindi porket sabihin natin na nakakilala sila sa Panginoon, ibig sabihin mabubuti ang kanilang mga hangarin. Meron sigurado ako dyan. May masamang pita dyan. May masamang binhi na pinatukan ng lahat. Kaya ayaw sumunod kay Kristo. Okay? Okay. Ayos. Sa ministry mo. Ha? Ministry. What about sa ministry? Wala namang problema sa ministry. Kasi for example, meron tayong tinatawag na ministry para sa mga babae. So, dapat sa mga ministry sa mga babae, dapat ang mag-head talaga nun, yung mga matatandang kababaihan. Wala tayong problema sa ganun. Halimbawa, ministry sa mga kabataan, wala namang problema sa ganun. Pero, ang binigyan ng definition ng Panginoon, ng kanyang salita, ay ang pastorate, at saka ang diaconate. Pagdating sa halimbawa, sa mga kababaihan, okay lang yun, na problema. Sa mga kabataan, wala rin tayong problema. Okay lang yun. Good question. Kasi tinitingnan namin immediate application na. Meron pa po? Sige. Kung wala, tuloy natin. Upang mahayag ang kabanalan ng Diyos sa Iglesia, itinuturo natin ang kahalagahan ng pagsunod kay Jesucristo. Ayan, yan yung ini-emphasize ko kanina pa. Yung katapatan. Itinuturo natin ang kahalagahan ng pagsunod kay Jesucristo or yung discipleship na makikita sa mga verses ng Matthew 28 at saka 2 Timothy 2:2. Pagsunod kay Kristo sa Matthew 16:24 at saka Mark 8:34 and Luke 9:23. Ang pananagutan ng lahat ng mananampalataya sa isa't isa, yan yung sinabi ko kanina sa message, yung accountability at ang biyaya ng pagdidisiplina sa mga miyembro na namumuhay sa kasalanan alinsunod sa kasulatan. Makita yan sa Matthew 18, di ba? Madalas kong kino-quote yan, yung pagdidisiplina. Pero pag sinabing disiplina, kailangan natin tandaan na ang goal niyan ay hindi para gulpihin yung sumusuway. Ang goal ng pagdidisiplina ay turuan siya na ano tawag doon? Ibalik siya sa Panginoon. Yun yung goal doon. Restorative ang disiplina ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ng porket restorative, sasabihin ng iba, kasi pag disiplina, ako din, may kasalanan din ako. So, ano ngayon? Lahat tayo makasalanan, pero hindi ibig sabihin, hindi natin susundin ang sinasabi ng scriptures. Mismo kung nanggaling sa bibig ni Yesu Cristo yung Matthew 18 kung paano natin i-approach ang ating kapatid na nagkasala laban sa atin. Tinuturuan tayo kung paano natin didisiplinahin ang ating mga kapatid. At hindi naman yan gulpe de gulat. Restorative, kailangan kausapin mo yan na kayo lang, mayroong ganon, tapos nakikita nyo kung paano ko ginagawa yun sa church. Kapag ayaw makinig, magtawag ka ng isang saksi. Kung ayaw pa rin makinig, magtawag ka na ng dalawang saksi or isa sa mga leaders ng church. Kung ayaw pa rin, dalhin nyo sa church. Diba? Naririnig nyo po yun, diba? Sa mga meetings natin. Kailangan ko po ng tulong ng buong church dahil ito na ang proseso na ginawa namin. Ayaw pa rin sumagot sa aking tanong.
Diba? So, kailangan yun. Matthew 18 yun. Next slide, please. Thank you. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang lahat ng mga banal, pag sinabi nating lahat ng mga banal, ang pinag-uusapan natin dito ay lahat ng nabautismo at kay Kristo. Of course, tumanggap sila. Pero ang ano dito, ang pinag-uusapan, kasama pati yung outward confirmation ng reality of the new birth sa taong yon, kaya siya tinawag na banal. Nakikita sa buhay niya na siya ay pinapaging banal ng Diyos. Nakikita na namumunga siya sa salita ng Diyos. Nakikita na lumalago siya. Nakikita na tumitibay siya. Nakikita yung kanyang katapatan. And therefore, sinasabi dyan, lahat ng mga banal ay tinawag sa gawain ng paglilingkod. Lahat. Walang exception. Isang kaloob na binigay ng Diyos sa kanyang mga anak upang sila ay makibahagi sa gawain ng Diyos habang tinutupad niya ang kanyang layunin sa mundo. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kaloob. Wala sa atin ang pwedeng magsabi sa Panginoon, hindi niyo po ako binigyan ng kaloob. Meron. Meron. At gamitin dapat yon sa paglilingkod sa mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin na wala kang na porket hindi ka marunong tumugtog ng gitara, wala kang kaloob. Hanapin mo, hilingin mo sa Panginoon, ano ba yung binigay sa iyo? Mag-try ka sa mga iba't ibang ministries. Tingnan mo. Tingnan mo rin ang buhay mo, ano ba yung mga pinagdadaanan mo? Saan ka pinalakas ng Panginoon? Ano yung mga problema na pinagdaanan mo? Saan ka sumuway? Saan ka niya tinulungan na bumangon muli? Ganun. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka marunong kumanta, wala kang kaloob. Diba? Yung iba sa atin, hindi naman marunong din kumanta. Pero nakakatayo sa harapan. Nakakapagbasa. Natuturuan ng buong iglesia. Singing is not everything. Playing an instrument is not everything. It's not everything. Sinasabi sa scriptures, ang bawat mananampalataya, ang bawat sumusunod kay Kristo ay binigyan ng kaloob ayon sa biyaya ng Panginoon. Binibigyan niya rin ang bawat mananampalataya ng mga natatanging kakayahan para sa ikasasakdal ng buong iglesia. Sa ikasasakdal ng buong iglesia. May role tayo sa church. Yung iba sa atin, masarap magluto. Ano yung nagiging contribution nun sa church? Nakakapag-fellowship tayo. Na-enjoy natin ang fellowship na bawat isa. Di ba? Nagising si Ron eh. May questions po ba dyan? Pagdating sa mga gifts. Yes po. Iba po kasi, kung matanda na parang takot sila hanapin kung ano yung kaloob sa Alam niyo kung ano yung kaloob sa kanila ng Panginoon? Sabihin natin, mahina na yung katawan. Natatakot. Alam niyo kung ano yung kaloob ng Panginoon na binigay sa kanila? Yung unang-una na pwedeng makatulong sa buong church. Yung experience at karunungan nila sa buhay. Yun ang hindi matatawaran. Hindi pwedeng tanggalin na kanila. Mapapayuhan nila ang mga, halimbawa na, meron akong kaklase noon nung sa Bible School, early years ko po. Meron kaming 82 years old na kaklase. 82. Lalaki. Sabi niya sa amin, sabi niya, mag-graduate na kami noon, nasa last few days na kami ng pag-aaral namin, nung semester. At mag-graduate na kami. Sabi niya, alam niyo, natutuwa ako na kasama ko kayo. Sabay-sabay tayo mag-graduate, sabi niya. 82 years old. Pero sabi niya, kung may pagkakataon ako na mag-aral at may lakas pa ako, pabubutihin ko. Pero sabi niya, sa ganitong edad ko, ito na lang ang maipapayo ko sa inyo. Habang may lakas pa kayo,
habang kaya nyo pa na maglingkod, habang kaya nyo pang mag-aral, mag-aral kayo. Pagbutihin nyo ngayon, ito, yung pag-graduate natin, magsaya tayo, pero pagbutihin natin ang paglilingkod sa Panginoon at pag-aaral ng kanyang salita. Sabi niya kasi hindi ko alam kung bukas o kung sa graduation kasama niyo pa ako. Hindi ko alam, sabi niya. Malapit na ako eh. Dito na ako eh, sabi niya. Pero kayo, may lakas pa kayo. Kaya ito yung sabi niya, ito yung maibabahagi ko sa inyo. See? Sabi ko, ang galing. Kahit na, even at the prime of his age, yung kanyang wisdom na ibahagi pa niya sa amin, nagamit pa siya ng Panginoon in that sense. Tahimik kami lahat eh. Tahimik kami lahat sa kanya eh, habang nagsasalita siya eh. So, in that sense, meron at meron. Meron at meron. Nagiging blessing tayo sa isa't isa. Meron pa? May questions pa? Sige, tuloy natin. Next slide. Dahil dito, binibigyan ni Kristo ang kanyang iglesia ng mga spiritual na kaloob. Mga lalaking kanyang pinili para sa layunin ng paghahanda ng mga banal para sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang kakayahan para sa ikasasakdal ng buong iglesia. So, he gives the church these kinds of gifts. Men, gifted men, willing to serve the church para sa ikatitibay nila. And at the same time, ang bawat isa sa atin ay pinagkakalooban din ayon sa kanyang biyaya at binibigyan tayo para mapunan din natin yung kakulangan sa iba. Next slide, please. Merong instruction dyan upang maging miyembro ng lokal na iglesia ng Divine in the Branches Marikina Baptist Church. Nararapat na ang isang mananampalataya ay sumailalim sa bautismo sa pamamagitan ng paglubog sa hayag ng elemento ng tubig ayon sa kanyang hayag na pananalig sa Panginoong Hesukristo, pagsang-ayon sa Statement of Faith at Covenant of Membership, at regular na nakikibahagi sa ordinansa ng banal na hapunan na nangangakong tumulong sa pagtupad sa layunin ng Iglesia na gumawa ng mga alagad ni Kristo sa lahat ng bansa. Yun na nga, yun yung tinanong mo, di ba? Ano yung mga outside display ng isang mananampalataya, ng isang hinirang? Makikita natin dyan, hindi lamang, pinag-usapan natin sa order of salvation, yung kanyang pagpapaging banal, may progress sa kanyang buhay. In terms of his life in the church, makikita din natin, ito ang kanyang, ito yung makikita natin sa kanya. Nag-aaral siya, kahit alam niya na ang hirap pag-aralan to, at inaantok, dahil kulang pa sa tulog. Diba? Lumalaban. Hindi lang yon. Sumailalim siya sa bautismo. Ano pa? Sinasang-ayunan niya yung Statement of Faith, alang-alang sa pagkakaisa sa katotohanan. Meron siyang Covenant of Membership. Regular siyang nakikibahagi sa pagtitipon at sa ordinansa ng banal na hapunan. Nangangakong tumulong sa pagtupad sa layunin ng Iglesia na gumawa ng mga alagad ni Kristo sa lahat ng bansa. Ganyan. Kaya nga, in my experience, hirap ako na sabihin na lumalago ang isang tao kay Kristo o kung nakakilala ba siya kay Kristo kung hindi makikita ito. Halimbawa, sinasabi niya na Kristiyano siya pero hindi mo makikita sa pagtitipon, hindi mo makikita sa pakikiisa sa ordinansa ng banal na hapunan. Kaya ang panalangin ko na lang isang araw magpakilala ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng isang matinding pagsubok. Para gumising ka. At hindi ka mapahamak. So yan yung makikita natin na lumalago ang isang
tagasunod ni Kristo in terms of his relationship sa church. Questions? Sige, next slide please. Questions? May questions po ba? Pero Pastor, di ba possible din na merong isang miyembro na lahat inatenan, sabihin, laging present, pero iba naman siya pagdating na sa... Posible yun, na ever-present sa lahat ng activities, pero wala namang pagmamahal sa Panginoon. Yun yung tinatawag ng Panginoong Jesus na ano, diba? Na trigo? Hindi, yung isa pa. Yung damo. Diba? May talinghaga ng trigo at damo, diba? Yung damo, yung ginagaya niya yung itsura ng trigo. Diba? Tapos pagkatapos na ipaliwanag yun, sabi ng Panginoon, nagkwento siya ulit tungkol doon sa mga tumulong sa mga pinakamaliit sa kaharian. And merong mga ilan, pagdating ng hari, sabi nung ng mga ilan, ay Panginoon, bakit hindi mo kami kilala? Di ba kami nga yung nagpahayag? Kami pa nga yung nananalangin? Kami pa nga yung tumutulong? Ano sabi nung hari? Hindi ko kayo kilala. Bakit? Ang punto kasi ginagaya lang nila. Pero wala naman sila talagang pagmamahal sa Panginoon. Pwede yun. Pwede mangyari yun. Opo, ang hinahabol lang yung iba, pwede ganito. Kaya nag-a-attend ng service dahil ang habol kanin. Ang habol party. Ang habol kasi pagkakaibigan, kasiyahan dahil pag nag-iisa siya, malungkot ang buhay. Pwedeng ganun eh. Iba ang priority. Hindi. Sumusunod lang sa Uso. pamilya. So, pwede rin sa pamilya. Dahil tradition ng mga Naging tradisyon. Eh, hindi naman dapat. Meron nag-a-attend lang. Tingin niya sa sarili niya, Kristiyano na siya, pero dahil nag-a-attend siya sa isang malaking church. O pwedeng nag-a-attend sa isang maliit na church, tingin niya sa sarili niya, nalit lang siya na siya ay isang Kristiyano, na siya ay kay Kristo, yun pala, hindi. Pwede yun. Pwede yun. wala nang mapili. Sino po? Mapili, sino? Parang no choice lang. No choice na lang. Pero at some point, yung mga ganyang klaseng tao, yung mga nanggagaya, at some point makikilala mo sila. Bakit? Kasi katitisuran sila yun. Yung sa mga decisions nila sa buhay, makikita mo, kasi katulad ng sinabi ko, katapatan. Ang pinakamahirap sa buhay Kristiyano ay katapatan. Alam mo kasi kung ano yung tama eh. Tapos alam mo, kapag pinandindigan mo yung tama, uusigin ka sa labas. Kay boss mo yan, kay kaibigan mo yan, pagtatawanan ka. Kung ano sasabihin tungkol sa'yo. Dahil Kristiyano ka, pinanindigan mo yung tama at hindi ka umayon sa kanila. Alam mo eh. Alam mo yung tama, pero sila, dahil nakikita nila yun sa buhay mo, pagtatawanan ka kung ano sasabihin tungkol sa'yo. Kaya ang hirap. Mahirap talaga. Pero, makikilala mo itong mga nagpupunwari. Dahil, mapapansin mo, iba ang takbo iba ang thought process nila, iba ang decision nila. Makita mo, oo, ginagaya lang nila yung mga nasa church. Sumusunod-sunod sila. Pero mapapansin mo na iba sila mag-isip. Magtataka ka talaga kung nananalig ba talaga to kay Kristo. Ikaw mismo mapapaisip ko eh. Bakit parang nakatuon pa rin siya sa sarili niya? Bakit ang naiisip niya ay dito sa lupa lang? Dito puro sa lupa lang nasa isip niya. Bakit wala man lang siyang maibahagi tungkol sa mga bagay sa langit?
Marami na akong nakausap na ganyan. Sabi nila na Kristiyano sila. Kesyo, pumupunta sila sa mga nag-church sila, kesyo. Pero pag medyo kinilatis mo na kung paano sila mag-isip, doon lumalabas. Mahirap na. Hirap ng mga tanong. No? Hirap sa kalooban. Kung ako tatanungin, dapat na ministeran sila ng maayos. Pero at the end of the day, anong ministry ang dapat sa kanila? It's the ministry of the gospel. And it will offend them kasi naniniwala sila sa kasinungalingan na Kristiyano sila. Yun pala, masamang tabo. Hindi pala sila trigo. Mahirap. Mahirap din sa part ng Kristiyano na maging ano. Kasi ang tingin naman nila, sobrang banal. Parang banal, parang banal ka naman mag-ano, pero Opo. Mahirap talaga. Hindi ka dapat na sumasagot pa. Kasi at the end of the day, ang binigay sa atin para makapag-minister sa kanila ay ministry of the gospel. Kapag sumagot-sagot ka pa at nakipaglaban ka pa, pwedeng mawala yung opportunity kasi na makapag-minister ka later on. Hindi naman natin nakikita ang hinaharap eh. So, paano yun? Kapag ako, pinatulan ko sila ngayon at kung ano mga sinabi ko, baka mawalan ako ng opportunity na makapag-minister ng gospel sa kanila later on. Kaya mag-iingat din ako ngayon. Sa ngayon, kahit na masakit sa damdamin yung mga pinagsasabi na, magiging maingat din ako ngayon. So that later on, God will be glorified sa magiging ministry ko sa kanila. Ganun siya. Tandaan ko, nung college ako, yung mga kaklase ko, lagi kong kinukwento din to eh. Nung college ako, yung buong klase nagplano. Yung isa sa mga kaklase kasi namin, ang business ng tatay niya ay mga patay sindi. Ano niyo yung patay sindi? Mga kabataan hindi yata alam yung patay sindi. Bar. Apo. Pero hindi lang patay sindi yung ilaw. Pati yung makikita mo doon, patay sindi rin. Di ba? Gumigiling-giling dyan sa harapan mo. Di ba? Wala nang suot, dahan-dahan tinatanggal. Di ba? Hindi po ako sumama. Hindi ako sumama. Hindi ako sa nila. Dalawang bagay ang narinig ko sa kanila tungkol sa akin. Bakit wala daw ako social life? Ibig sabihin, ang definition nila ng social life ay sumama ako sa kanila para manilip ng mga babaeng sumasayaw doon sa bar at manood kasama nila at mag-iinom doon at magwalwal. Yun ang definition nila ng social life. Number 2, tinanong nila yung mga kabarkada ko. Kasi yung mga barkada ko, sumama naman din sa kanila. Ako lang ang hindi sumama sa klase. So absent ako. So ako yung pinag-uusapan. So, masarap ba sa pakiramdam yung pinag-uusapan katapos kung ano-ano pinagsasabi? Siyempre hindi. Pero Kristiyano na ako nun eh. So pinanindigan ko yun. Kinabukasan sinabi sa akin ng mga kaklase, ng mga kaibigan ko, pinag-usapan ka, may social life ka ba raw o baka bakla ka? Kasi sa San Beda ako eh. Puro lalaki doon. Meron din mga bakla doon. So yun yung tanong. Kung ano mga pinagsasabi sa akin. Pero tumahimik na lang ako. I was hoping later on makapag hindi ko na dinefend yung sarili ko. Nanalangin ako. Nasaktan ako, oo. Pero anong gagawin ko? Kasama yan sa pananampalataya. So ganun siya. And I hope itong mga ganitong klaseng mga testimonies, I hope sa life ng church at life ng isang believer, yung mga challenges that we experience. I hope you gain some strength at saka makita nyo yung magkaroon kayo ng appreciation sa paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Next. Punta tayo sa mga ordinansa naman. Sumasampalataya tayo na ang mga banal na ordinansa na inutos ng ating Panginoong Jesucristo para sa Iglesia sa
bagong tipan na dapat ipangasiwa sa mga banal ay ang mga sumusunod. So, may mga iniwan o binili ng Panginoon na dapat ipangasiwa sa mga banal. Kaya mahigpit tayo pagdating sa mga ordinansa. Hindi ito basta-basta na pinapangasiwa kung kanino lang. Okay? So, dapat ito ay pinapangasiwa sa mga banal. At ito yung mga binili ng Panginoon. Ang pagpapahayag at pagtuturo ng salita. O kaya nga linggo-linggo, yun ang ginagawa natin, diba, sa panambahan. Ang bautismo, ang banal na hapunan at pananalangin. Ito ang mga ordinaryong pamamaraan na ginagamit ni Kristo upang ipagkaloob ang mga pagpapala ng katubusan na ginawa niyang mabisa sa mga hinirang para sa kaligtasan. Kung paano, next slide please, kung paanong naunawaan ng sinaunang iglesia ang mga ito bilang utos ng Panginoon at pinangaral ng mga apostol, gayon din ang mga hinirang ng Diyos ay dapat na manatili at magpatuloy sa mga ito hanggang ngayon. Mahalaga na nagpapatuloy ang church sa mga ordinansang ito. Ano daw yon? Pangangaral ng salita, ang bautismo, ang banal na hapunan at pananalangin. Yan ang magpapalakas sa iglesia. Karaniwan, nakasanayan natin, attend ka dito sa activity na to, attend ka dito, attend ka naman din. Akala mo yun ang magpapalakas sa iyo. Hindi, ang magpapalakas sa iglesia ay yung ordinary means of grace na tinatawag, or the ordinances, which are the preaching of the word, the baptism, at saka Lord's Supper, and prayers. Diyan mo malalaman kapag, yan yung sukatan kapag malalaman mo ngayon kung ang isang Kristiyano ay matatag sa Panginoon. Tingnan mo yung buhay niya, yung kanyang prayer life, yung worship life niya, yung kanyang pag-participate sa sacraments of the Lord's Supper at saka baptism. Baptism, makikita natin merong mga tumatanggi, di ba? Ayaw. Wala tayong magagawa, hindi naman sa pilitan niya. Pag tinignan natin, makikita mo pa siya sa worship. Nag-worship pa siya ng maayos. Nananalangin pa siya ng maayos. Ganyan. Mga ganyang bagay. Pinag-aaralan ba niya ang salita? Nakikinig pa siya sa salita. Yan yung mga sukatan ng pagiging matatag sa Panginoon. Yung apat lang yan. Kaya siya tinawag na ordinary means of grace kasi week after week after week, yan yung pinangangasiwa sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya siya ordinary. Kasi ordinary lang naman talaga yun. Kasi there's nothing special about it. Pero yan yung inordain niya para sa pamamagitan nito, matanggap natin ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Sa ikalalago natin kay Kristo. Questions? Wala? Next slide. Sumasampalataya tayo na ang pagpapahayag at pangangaral. Itong paragraph na ito tungkol naman sa pangangaral ng salita. So, sumasampalataya tayo na ang pagpapahayag at pangangaral ng salita ay ginawang mabisa ng Espiritu ng Diyos sapagkat ito naman talaga ang ministry niya. Para sa pagpapatunay sa mga tao, ano yung pinapatunayan niyan? 1, ng kanilang kasalanan sa Diyos. Conviction against sin. 2, pagbabalik loob sa kanila. So kailangang akayin sila. Pangatlo, pagkakaisa sa kanila kay Kristo, yung fellowship natin, fellowship of the saints, at sa kanyang iglesia. At pang-apat, at pagpapatibay sa kanila sa kapanalan at kaaliwan sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaligtasan. So, makikita natin, yan yung use ng salita ng Panginoon. Ang use ng salita ng Panginoon ay para dyan sa conviction against sin, yung mga correction, sa pagpapatibay sa kanila, sa kapanalan at kaaliwan. Makikita natin sa pagbabalik loob, sa pagkakaisa or sa fellowship kay Kristo at sa kanyang iglesia. Yan yung whenever we talk about the discipleship through the preaching of the word, ito ang objective ng preaching of the word. Next slide please. Upang maging mabisa para sa kaligtasan, ito na. Upang maging mabisa para sa kaligtasan, dapat nating pakinggan ang salita ng may kasipagan. Oo nga naman. Paano magiging mabisa yan sa buhay natin kung hindi naman natin pinakinggan? Kung week after week, pupunta tayo sa church, hindi nakahanda, pero week after week, tulog tayo ng tulog. Pumupunta tayo sa church para matulog. Paano magiging mabisa yan para sa ating kaligtasan? Paano magiging mabisa ang salita para sa ikalalago at ikatitibay natin?
kung wala naman pala tayo? It does not make sense. So, dapat natin pakinggan ang salita ng may kasipagan. Kawikaan 8:34. Paghahanda at pananalangin. Tanggapin ito ng may pananampalataya at pag-ibig, ingatan at panghawakan sa ating mga puso at sinasapamuhay ito, laging handang sumunod upang hindi tayo maligaw. Next slide. Punta tayo sa bautismo. Sumasampalataya tayo na ang bautismo at ang banal na hapunan ay mga ordinansa na tinalaga ng Diyos upang sundin ang Iglesia hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Nagiging mabisa ito sa kaligtasan hindi dahil sa anumang katangian ng seremonya o ng mga elemento ng tubig, tinapay at alak o sa taong nangangasiwa ng mga ito, kundi sa pamamagitan lamang ng pagpapala ni Kristo at ng paggawa ng Espiritu sa mga tumatanggap ng ordinansa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, okay, ang mga banal na ordinansa ay pinangangasiwaan lamang ng mga angkop at tinawag ayon sa tagubilin ni Kristo. So, ipinag-usapan natin yun kanina. Sila yung mga elders, sila yung nangangasiwa nito, mga elders at saka deacons. Meron ba? Next slide. Tungkol naman sa bautismo. Ang bautismo ay ang paglulubog sa tubig ng isang mananampalataya kay Kristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May marinig kayo dyan na I baptize you in the name of Jesus. Medyo mag-iingat kayo doon kasi akala natin okay yung baptism na yun. Ang mga nagpapalaganap nun ay yung mga oneness. Mag-iingat po tayo. Ang inutos ni Kristo sa Matthew 20, utos to mismo sa bibig ni Kristo. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pastor, paano yun? Yung in the name of Jesus? Kinuha nila yun sa Acts. Yung ginawa ni Pedro. Pero, hindi utos yun doon. Kwento yun. Kiniwento yun ni Dr. Luke sa Book of Acts na ganito ang pamamaraan na ginawa ni Pedro. Pero yun ba ang inutos ni Kristo? Hindi. Ang utos ni Kristo sa Matthew 28, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Therefore, sino ang mas mabigat? Yung utos sa Matthew 28 o yung paglalahad ng kwento sa Acts? Kasi historical accounting sa Acts hindi naman utos yun hindi siya command. Kinukwento lang niya. Halimbawa, parang ganito. Inutos ni Kristo, umupo ka dyan. Pero sa Acts, sabi niya natin sa Acts, sinabi ni Luke, nakita ko si Ronel umupo habang nagpapahayag yung pastor. O alin ang mas mabigat? Yung utos o yung paglalakad ng kwento? Yung utos. So mali ang application nila. Kaya mag-iingat po tayo. Susundin natin yung inutos. So ganun siya. Kaya natin sinasabi na ganito, yung pamamaraan ng bautismo. Ito ay isang panlabas na tanda ng biyaya sa buhay ng mananampalataya, kung saan ngayon ay hayagang pinatututukanan ng bagong bautismuhan na bilang pinalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay kinikilala na inilakip sa kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng kanyang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo tungo sa paglakad sa panibagong buhay. So yan, pinapaliwanag natin yan lahat sa mga binabautismo. At naririnig niyo po sa akin yan na pag nagpipreach tayo tuwing may binabautismo. Punta tayo sa banal na hapunan. Ang banal na hapunan ay pinagkaloob ni Kristo sa Iglesia upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan at maging paalala sa lahat ng mga hinihirang na darating ang araw na matatanggap nila ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo silang kasama niya sa kanyang habag. So paalala ito at pinapahayag natin na matatanggap natin ang mga pagpapalang ito sa kanyang muling pagbabalik. Habang ang mga mananampalataya ay nakikibahagi sa mga panlabas na tanda ng tinapay at alak,
na larawan ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Ito ay nagsisilbing isang panlabas na patotoo. So, nagpapatotoo tayo by raising the bread and the cup of that symbolizes yung blood of the new covenant. Nagpapatotoo tayo. Ano yung patotoo na yun? Pinapatotohanan natin sa buhay natin yung biyaya ng Diyos na, next slide please, ang mananampalataya ay kaisa sa kamatayan ni Kristo, hindi lamang sa bautismo, ngunit patuloy ding inaalalayan at iniingatan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan. Sa makatuwid, ang banal na hapunan ng Panginoon ay isang espiritual na pakikipag-isa. Kaya nga ang tawag dyan ay communion. Spiritual na pakikipag-isa kay Kristo. Sa pagitan ni Kristo at sa Kanyang bayan, tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan. Next slide. Ang pagsunod sa banal na ordinansa ay dapat pangunahan ng pangangaral ng salita at taimtim na pagsusuri sa sarili. Kaya mapapansin nyo, bago tayo mag-baptize, bago tayo mag-Lord's Supper, laging ito ay pinangungunahan ng salita. Meron akong mga kilalang mga pastor, binabaliktad. Pero kasi lumalabas na parang, ay naku, nagpastor ka pa man din. Pero hindi mo alam kung ano ang naging priority sa history ng Christianity. Ang nauuna ay salita bago ang ordinansa. Mas mataas ang salita kaysa ordinansa. In terms of yung priorities nila. Next slide please. Sapagkat yung mga ordinansa, these represent the grace of God's word upon His people. Representations lang sila. Next slide. Ano na yan? Habang ang mananampalataya ay nakikibahagi sa tinapay at alak na larawan ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo, ito ay nagsisilbing isang panlabas na patotoo ng biyaya ng Diyos na ang mananampalataya ay nagkakaisa sa kamatayan ni Kristo, hindi lamang sa bautismo, ngunit patuloy ding inaalalayan at iniingatan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan. So, kapag nagpa-participate tayo sa Lord's Supper, pinapahayag natin sa bawat isa na nagpapatuloy tayo kay Kristo, na iniingatan niya tayo. Eh, paano kung hindi ka nag-participate? Ano yung patotoo mo? Kung wala ka doon, anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo sa church at anong sinasabi mo sa mundo? Pag hindi ka nag-participate sa Lord's Supper, what are you saying? You're saying, hindi ako lumalago. You're saying na, hindi ako iniingatan ni Kristo. Wala ako dyan. Tuloy natin. Sumasampalataya tayo na ang panalangin, ito naman sa prayers na. Sumasampalataya tayo na ang panalangin ay ang ating mapagpakumbabang tugon sa kaalaman ng Diyos na ating Ama sa langit, sa tulong ng banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan at nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ito ay isang pakikipag-usap na kinabibilangan ng pag-aalay ng ating mga hangarin sa Diyos, alinsunod sa Kanyang pinahayag na kalooban, sa pangalan ni Kristo na dahil sa Kanya ay panatag ang ating loob na makalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na may pagtatapat ng ating mga kasalanan at pagpapasalamat sa Kanyang mga awa sa atin. Questions tungkol sa mga ordinansa. So, ito yung mga ordinansa or ordinary means of grace. Again, salita ng Panginoon, ang mga ordinansa ng bautismo at ng Lord's Supper at ang pananalangin. Yan ang makikita natin sa function ng church sa buhay ng mga banal. Wala? Na questions? Punta tayo sa panambahan. Yung kahalagahan ng panambahan at araw ng Panginoon. Kung paano ang mga hinirang ng Diyos ay nilalang para sa kalwalhatian ng Diyos. Nararapat lang na mahayag sa pagsamba ng iglesia ang kabuuan ng kalwalhatian ng Kanyang hari. So dapat lang na makita ang kalwalhatian ng Diyos sa Kanyang mga hinirang sa kanilang pagsamba.
Siya lamang na banal, soberano sa pamumuno ng lahat ng nilikha at mabuti sa lahat ang dapat katakutan, papurihan, sundin at mahalin ng buong puso, kaluluwa at lakas. Kaya nga mahigpit tayo pagdating sa panambahan. Hindi natin hinahalo ng kung ano-ano. Yung iba, malalaman natin may panambahan tapos bigla na lang sisingitan ng United Nations Day. Ano yun? Panambahan pa ba yun? Tapos ang mga tao aligagang-aligaga na sa pagko-costume dahil imbis na ihanda nilang sarili nila sa pag-awit at pakikinig sa salita ng Panginoon, nakahanda sila sa pagparada sa labas. Dahil ipapakita nila yung mga iba't ibang makukulay nilang mga kasuotan. Ano yun? Kaya nga, mahigpit nating sinasabi at pinatutupad na ang objective ng panambahan ay ang pagsamba sa Panginoon, ang pagsunod sa Kanya. Na siya lamang ang banal, soberano sa pamumuno ng lahat ng nilikha at mabuti sa lahat. Siya lang ang dapat katakutan, papurihan, sundin at mahalin ng buong puso, kaluluwa at lakas. From Old Testament to New Testament, makikita yung concept ng worship sa Panginoon lang. Dahil siyang karapat-dapat na tumanggap ng ating parangal at pagsamba, inutos ng Diyos na sa kasulatan kung paano siya sasambahin. Hindi ito ayon sa mga kathang-isip o imbensyon ng taong makasalanan o masasamang mungkahi ng dyablo, kundi ayon sa kanyang kaloob ng pananampalataya, kababaang loob at pasasalamat at sa isang kilalang wika, hindi kung ano-ano. Yung iba, nagsasamba, tapos bigla na lang kung ano-ano sa gitna ng pananalangin, bigla na, bigla ka na lang magugulat kung ano-anong pinagsasasabi. Hindi pwede yun. Kasi winarningan na tayo ni Apostol Pablo, especially sa 1 Corinthians, 11, 12, 13, and 14, kung paano ang dapat na maging conduct sa loob ng church, especially sa pag-worship. At sinabi dito, sa isang kilalang wika. Ang pag-uusapan dito, syempre, yung tinatawag natin na speaking in tongues. Ang speaking in tongues sa Bible ay hindi gibberish. Hindi kung ano-anong sound. Ang speaking in tongues sa Bible ay isang kilalang wika. At itong wika na ito dapat nakaka-edify sa buong katawan. Sa pamamagitan ng ating tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Next slide. Ang pagsamba ay payak na binubuo ng panalangin para sa lahat ng taong nabubuhay, hindi para sa mga patay. So, hindi tayo nananalangin para sa mga patay. Ang pinapanalangin natin ay ang mga buhay. Maliwanag po yan. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ng may paggalang, kaya nga tayo, pag sinabi ng presider natin, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon, walang mananatiling nakaupo. Ang pangangaral at matapat na pakikinig ng salita na may saloobin sa pagsunod. Next slide, ang pag-awit ng mga salmo, mga himno at mga espiritual na awit na may biyaya sa ating mga puso. Pagdating naman sa pag-aawit, usong-uso ngayon yung mga iniimbento na mga catchy na mga songs, kaya nga inatasan natin ang ating music team na maging maingat sa pagpili ng mga awitin, di ba? Ang pagsunod sa bautismo at banal na hapunan. So, pati ang mga ordinansa, kasama yan sa panambahan. Ang pagsunod sa bautismo at banal na hapunan, ang pananalangin para sa lahat ng tao nabubuhay, hindi para sa mga patay. Next slide. At kung minsan ang mga panunumpa na ginagamit para sa layunin ito. Pag sinabing mga panunumpa, halimbawa, may mga kilala din akong mga churches na part ng worship nila yung kanilang pagkatapos nila mag-partake ng Lord's Supper, nire-recite nila ang kanilang church covenant. So later on, pwede tayo magkaroon pag natapos natin ito.
Questions? Wala pa pala. Sige, next slide. Last slide sa panambahan. Gaya ng tinakda ng Panginoon mula pa sa simula sa pamamagitan ng pagpala sa ikapitong araw. Ito naman ukol sa ikapitong araw. At pagpapahinga mula sa lahat ng gawain ng paglikha. Dapat nating alalahanin ang araw na iyon. Anong araw yun? Yung ikapitong araw. At panatilihin ang isang araw mula sa 7 para sa Panginoon at panatilihin itong banal. Tulad ng kaugalian ng mga banal sa bagong tipan, ang araw ng Panginoon ay ipagdiwang sa unang araw ng linggo. So makikita natin yung mga verses na yan. Kung paano nila pinangilin ang unang araw ng linggo para sa Panginoon. Questions? Ukol sa panambahan ng araw ng Panginoon. So mahalaga na meron tayong isang araw sa bawat linggo at kung napagkasunduan naman ng buong kapulungan na ang araw ng pagsamba ay araw ng linggo, hindi dapat doon tayo. Hindi gumagawa tayo ng sarili natin. Meron akong kilala na ganito ang style. Palibhasa, meron siyang mga kliyente na sinasabi niya na Kristiyano siya. May mga kliyente siya na gusto siyang makita ng araw ng linggo. So, ang nangyayari po, sa araw ng linggo, ay nakikipagkita siya sa kanila. Na-absent siya tuloy sa worship service. Nakikipagkita siya sa kanila at makikita mo sa Facebook kung saan sila nagpupunta. Tinapat ko siya. Sabi ko, ang ikapitong araw, o bagaman hindi sinabi sa Genesis kung anong araw yung ikapitong araw, pero makikita natin pag ito ay sinelebrate ng mga early Christians sa New Testament, ang pinili nilang araw ay yung unang araw ng linggo na nagsisimbolize doon or rather na nag-represent doon sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung unang araw, which is Sunday. So ever since talaga, yung New Testament Church ni-celebrate yung araw na Sunday. Sabi ko, ganito, kung ang church nyo napagkasunduan ng lahat na magsamba sa araw ng linggo, bakit wala ka dun? Leader ka pa naman din ng church. Bakit kasama mo yung mga kliyente mo, nagtatrabaho ka sa araw ng linggo? Sabi niya, Pastor, wala bang alternative yan? Kasi ako paniwala ko, sabi niya. Ako paniwala ko, nagbibigay naman ako sa church. At nagko-contribute naman ako sa mga projects doon. So, yun yung pagsamba ko sa Panginoon. Ganyan lang ako nakarinig ng ganong klaseng argument. So, sabi niya, nagbibigay naman ako sa church, so hindi ko kailangan na nandyan ako. Yun yung pagsamba ko sa Panginoon at kaya pwede kong gawin ang gusto ko sa labas kasi kailangan ko naman din gawin yun kasi naghahanap ako ng tawag doon, parang opportunity para sa workers ko para meron akong maipapasweldo sa kanila sa araw ng linggo, sabi ko. So lumalabas na ayaw mong ipagkatiwala sa Panginoon yung araw na yan. Yun nga yung dahilan kung bakit niya sinabi, ipinilit yan sa Israel sa Exodus upang ipagkatiwala nila yung araw na yan, yung araw ng pagsamba sa Kanya at siya ang magpo-provide sa kanila. Tapos ngayon tayo na nakakilala kay Kristo, ang sasabihin natin sa mukha ni Kristo na hindi niya kaya mag-provide sa atin sa araw na ito? Binigay na niya sa atin ang kanyang buhay, dumanak na ang dugo, tapos ang sasabihin natin kay Kristo, hindi mo kaya? So sabi niya, wala bang ibang option? Walang binibigay na option ng Panginoon sapagkat yung araw na yan ay sa Kanya. Pinangili niya yan. Pinagpala niya yan para sa Kanyang sarili. So hindi yan sa atin. Hindi yan family day, hindi yan client's day, hindi yan para sa atin, kundi sa Kanya yung araw na yan. At napagkasunduan ng buong church na sa araw na yan, sasambahin natin siya. So bakit ikaw may sarili kang kalooban? Leader ka pa naman din ng church. Siyempre, naintindihan ko naman, hindi niya nagustuhan siyempre yun. Pinangaralan ko siya.
So yun. Hindi. Walang ibang option na binibigay ang Panginoon. Kung napagkasunduan natin ng Sunday, Sunday tayo lahat. Kung napagkasunduan natin ng Saturday, edi Saturday tayo lahat. Basta isang araw sa isang linggo, sa Kanya yun. Questions? Questions? Kaya, huwag po tayong masasaktan kung ka-questionin ko po. Halimbawa na lang, bakit sa araw ng linggo tumatanggap kayo ng mga appointment na walang kinalaman sa panambahan? Huwag po tayo magagalit. Balik rin natin kung kaya ako naman ang tumanggap. Di ba magagalit kayo sa akin? Napagkasunduan natin lahat na magtitipon tayo sa araw na ito para sambahin ang Panginoon. Hindi tama. Pinangilin niya ang araw na ito para sa kanyang sarili. Para sa ating kabutihan, dapat tayo magtiwala sa Kanya. Ngayon, kung meron tayong mga appointment, kung pwede lang, huwag sa araw ng linggo. Alam naman natin yun. Iwasan natin. Araw niya ito. Hindi ito sa atin. Okay? Questions? Questions? May questions ukol sa araw ng panambahan at araw ng Panginoon? Next, ukol naman sa buhay Kristiyano at kalayaan kay Kristo. Last statement for today. Sinasabi dyan, yamang pinalaya na mula sa parusa ng kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, at pagiging may sala, ang sumpa ng kautosang moral, or yung moral law, at ang parating na puot ng Diyos sa mga masasama. Ang Kristiyano ay malaya na ngayong mamuhay para sa kalwalhatian ng Diyos at makibahagi sa pagpapatibay ng iba sa pananampalataya. So dyan, nililist down natin yung mga pagpapala na natanggap natin mula sa Panginoon. Yung pagpapalaya mula sa parusa ng kasalanan, yung kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, at pagiging may sala. So ito yung mga blessings na natanggap natin mula sa Panginoon. At dahil pinalaya tayo ni Kristo, malaya na tayo ngayong mamuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para makibahagi sa pagpapatibay ng iba. Yun yung pinupunto dito. Kaya nga again and again, ang itinuturo ni Pablo sa New Testament ay, number one, dahil pinalaya kayo ni Kristo mula dyan sa inyong pagkaalipin sa kasalanan, malaya na kayo ngayon na lumago sa Kanya. Kayo ay alipin ni Kristo. Hindi na kayo alipin ng kasalanan. Diba? Binuhay niya kayo mula sa mga patay. Paulit-ulit yung konsepto na yan sa New Testament. At next slide please. Dahil maaari nang lumapit ng may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, ang paglakad ng Kristiyano ay nararapat na makilala sa pagsunod at pag-ibig kay Kristo. Hindi isang katitisuran sa ibang Kristiyano. Nararapat na makilala siyang walang kapintasan sa harap ng sanlibutan. Next slide. Isang tapat at mapagbigay na tagapamahala ng mga pagpapala ng Diyos at naghahangad na matanto para sa kanyang sarili at sa iba ang buong katayuan ng pagiging ganap kay Kristo. Yun nga yung sinasabi ko kanina sa message kanina. Hindi lang yung sarili natin ang iniisip natin. Kailangan hinahangad din natin ang paglago ng kapatid natin sa Panginoon. Kumbaga, magkakasama tayo dito. At dahil magkakasama tayo, dahil isa tayong local church, isa tayong household ni Kristo, o household ng ating Panginoon, dapat lang na tulungan natin ang bawat isa sa paglago at sa pagpapatibay ng bawat isa. And sinasabi dyan, nakapaloob sa Church Covenant ang mas madetaling paglalahad ng bahagi ito. Questions? May question po ba?
Dahil malaya tayo kay Kristo, ganyan ang ine-expect na pamumuhay sa atin. Hindi malaya sa pagbabalik sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi malaya na mamuhay para kay Kristo. Questions? Tanong? Mga tanong? May tanong? Ayan po ba? Next week, ito naman ang i-expect natin. Diyan na po tayo magtatapos. From statements number 13 hanggang 16. So, ang pinag-aaralan natin dito ay yung mas malawakang kinagagalawan ng mga Kristiyano. Siyempre, pag-uusapan natin yung paghihiwalay ng iglesia at ng estado at ang autonomy ng lokal na iglesia. Pag-aaralan din natin ang pamahalaan at lipunan, ang pag-aasawa, at siyempre, yung mga huling bagay. Na nakapaloob dyan, siyempre, pagbabalik ng Panginoong Jesus, at siyempre, yung pagluluwalhati ng mga banal. Questions? Basta tandaan natin, pagbuhay ng church at saka buhay natin bilang mananampalataya, lahat ito ay nakaugat kay Kristo at sa kanyang gawa. Wala. Sige, let's pray.